Yung may dugo. Ewan ko saan to sumayad. Baka dito sa mga machine. Hindi ko na malayan. Pag masyadong intense. So yan guys, good morning. Andito tayo ngayon sa gym. Turuan ko kayo ng aking legs workout. So ito kasi yung isa sa pinakamalaking muscle group dito sa katawan natin. First, bago tayo mag-start sa workout, usually nagte-treadmill muna ako ng 10 to 15 minutes muna. Sa treadmill, huwag nyo kakalimutan na iset yung inyong weight. Also sa mga mister natin dyan na gusto lumakas sa pakpak, dapat workout lagi natin yung ating legs. Pag mas malaki yung muscle sa legs, mas malakas yung testosterone, mas mataas siya. So mataas yung energy natin lagi. Lagi tayong good mood and laging merong mental clarity. Hindi tayo lutang lagi. Okay, Doc. So, cardio ba muna bago ako magbuhat sa gym? Bago ako mag-workout? Or workout muna before cardio? Ang mas ina-advise ko talaga, magkaroon muna tayo kahit at least 10 minutes. 10 minutes lang na workout. Hindi naman maubos agad yung energy natin dyan eh. At least meron tayong warm up. So, para iikot na rin yung dugo natin before tayo magbuhat ng dumbbells. And kahit papano, makaka-burn tayo ng onting calories. Yung iba naman, nag-workout talaga sila muna bago mag-cardio. Okay lang yon. Pero before ganun yung ginagawa ko. Pero napansin ko kasi, mas maganda pa rin yung may onting warm up, may onting cardio muna ako sa umpisa before ako magbuhat. And then yung natitira kong calories na kailangan kong i-burn daily, yun yung gagawin ko at the end of my workout session. Okay, so far naka 102 calories tayo. 103. So mga 11 minutes inabot. Tutuloy ko ito mamaya kasi kailangan ko ng 400 calories every workout. Ganun ko siya naka-budget. 1.6 per week kasi ako. So mamaya na lang para di tayo masyadong maubos sa cardio. Pero regardless, unahin nyo yung cardio before workout or workout muna before cardio. Dapat talaga pinagko-combine nyo. Hindi pwedeng buhat lang walang cardio. Kasi yung cardio maganda sa puso, maganda for fat loss. Actually, according dito sa isang study, combined high-intensity interval and resistance training improves cardiorespiratory fitness more than high-intensity interval training alone. So sabi sa kanilang conclusion, pag combine daw yung HIIT or yung cardio with resistance training or yung pagbubuhat ng mabibigat, mas okay daw yung kanilang body composition, cardio, respiratory fitness, and lipid metabolism. Mas superior talaga pag sinasamahan natin ng cardio yung ating workout session compared sa puro buhat lang. Okay guys, so first exercise natin, barbell squats. So actually ito yung pinaka-ayoko sa lahat eh. Kasi tamad kasi ako mag-legs talaga before, pero since kailangan ko nakahabulin yung legs ko, actually twice a week ko na tinitrain yung legs ko eh para makahabol siya. Sa mga beginners, pwede kayong mag-ano muna, body weight. Pero kung experience na kayo, pwede na kayo magdagdag ng weight. So maganda kung may foam din kayo sa likod. Tapos yung paa nyo, kapantay lang ng shoulder. Maganda kung may ano rin, Smith machine para mas safe. So dahan-dahan, ay, di pala ko makikita. Kita ba? Uy, yun lang. Nalaglag. Slowly go down. So iwasan yung mag-close yung knees nyo. So focus nyo yung pagbaba. Dapat babang-baba talaga. Okay, sa squats naman, dapat talagang primary focus natin dito, yung depth, so yung lalim ng ating pag-squats na ganun. Kasi kapag partial lang, hindi masyadong na-activate yung ating mga leg muscles. Actually, pag mas malalim, mas perfect yung ating depth, mas na-activate yung ating glutes, tsaka yung adductors, gitnang or medial thigh natin. Caution lang rin sa mga patients natin na may opera sa tuhod, may problem sa likod, kasi kapag mali ang form natin ng squats, pwede pong ma-injury. Kung may issues kayo sa knees, pwedeng hindi nyo masyado ibaba yung tuhod nyo, lalo na sa mga may edad. Okay lang kahit ganyan lang, mga 45 degrees. Tapos maganda emphasis nyo rin yung puwet nyo, patalikod. Parang kung paano kayo umuupo. Parod ko yung clip na nahulog yung camera, kinakabahan ako, mahal kong bilhin natin dito. Ang presyo nito, pwede na pang down ng kotse. Kinabahan talaga ako. Kung nakita nyo yung ngiti ko doon, peke na yung ngiti ko doon, pilit na lang eh.
So ako, ang ginawa ko dyan is Smith machine. Ako kasi mas gusto ko yung mas safe ako. So gumamit ako ng Smith machine. Pero kung ang goal talaga natin, lalo na kung advanced, ako hindi pa naman kasi ako advanced. Parang beginner to intermediate pa lang ako. So kung advanced lifter ka na, mas may benefit sa'yo yung free weights, yung wala ka sa Smith machine. Kasi ang free weights, mas maraming muscles yung na-activate dyan. Yung glutes, yung rectus, yung hamstring, mas activated talaga pag free weights. Ang benefit lang talaga nung pag gumagamit ka ng Smith machine, mas safe yan sa likod, dito sa ating spine. Also sa free weights, another benefit niyan, bukod sa mas na-activate yung muscles, mas okay din yan sa hypertrophy eh. Mas okay siya for strength. Mas lalaki talaga yung legs natin. So ako, ang goal ko talaga is makapag-shift ako sa free weights. Ako, ang gagawin ko for the next couple of my exercises, pagpapalitin ko, parang i-alternate ko. May days na nag-Smith machine ako, may days na nag-free weights ako. Pwede nyo rin gawin yun kung nasanay kayo masyado sa Smith machine. Lagyan nyo ng days na nag-free weights kayo and then lagyan nyo ng days na nag-Smith machine kayo. Okay guys, so next natin ay yung tinatawag na goblet squats. So ako, naglalagay ako ng plates sa paanan ko para medyo tiptoe. Mas okay kasi yan para mas ma-focus yung muscles. Yan, tapos babang-baba pa rin. Pero again, kung may opera sa tuhod, kung may hina yung tuhod, kahit ganito lang okay lang. Huwag pipilitin kung hindi kaya. Tapos pag aakyat ka na, doon ka bumuga. Any weights, okay lang. Pwede ka mag-start sa body weight din. Tapos kung may weights ka na, lagay mo dito sa chest. Ganun pa rin po ito, backwards. Tapos iwas lang mag-close yung tuhod, parang ganyan. Shoulder width pa rin yung paa. Yan, iwasan yung mag-ganyan. Mali yun dapat pop outward. Tapos medyo naka-point outwards din yung daliri sa paa. Okay guys, sunod natin leg press. Ang maganda dito sa leg press, iba yung mechanics nito eh. Kasi sa squats talagang nakadepende ka sa gravity, sa yung pagtayo mo. Dito sa leg press, medyo mas stable ka kasi nga may upuan. Basta make sure lang na dikit yung likod mo dito sa may sandalan. Pero overall, mas maganda pa rin talaga yung squats, so wag mawawala yun. Pero kung beginner ka, pwede ka mag-start muna with leg press. So ano rin to, legs din yung focus niya, lower body. Ang important lang dito, dapat yung negatives. Pag sinabing negatives yung pagbaba. So make sure lapat na lapat yung likod sa upuan tsaka yung puwet. Kasi yun, na-notice niyo yung pagbaba ko. Sobrang bagal. Dito naman po sa leg press, pwede nyo gawan ng variation yan. So kapag higher stance, ibig sabihin mas mataas po yung paan nyo, mas ang tama po niyan sa glutes or sa may puwetan natin. Kapag lower stance or sa mid stance, ang tama po niyan sa ating thigh muscles or sa rectus muscles. Pwede rin pong gawing unilateral yan. So ibig sabihin, right side muna yung i-workout nyo before yung left side or left side muna before yung right side. Okay to sa mga may muscle imbalance. So kunyari may opera sa tuhod, so matagal hindi nakapag-exercise ng tuhod nila para makahabol yung mas mahinang side ng paa. Ang advantage pala pag nagbablog habang nag-gym, ang tagal ng rest mo. Huwag nyo gagayahin yun Dapat huwag masyado matagal yung rest. Yung iba 1 minute, yung iba 3 minutes. At least 2 minutes siguro okay na yun. Very important yung water yung hydration kasi manghihina ka talaga pag dehydrated ka. Tsaka yung metabolism mo babagal, papangit. So advantage talaga pag lagi tayo hydrated. Tsaka kung pansin nyo guys, nakaano ako ngayon, flat shoes. So sabi kasi nila, mas okay ang flat shoes pag nagre-leg days. Yung grounding mo, yung pag-apak mo sa floor, mas flat. So mas nagpa-function yung foot muscles mo. Parang ganun yung explanation nila. So baka may kinalaman din sa biomechanics. So far okay naman. Okay, so next exercise, leg extension, seated leg extension. So ingat lang sa mga may opera sa tuhod. Kasi kapag medyo na-extend mo mabuti yung tuhod, na ganun mo, baka bumalik ka agad sa doktor mo niya ng wala sa oras. So ingat lang, wag rin masyado i-extend yung tuhod kasi baka mag-lock. Maganda dito, mas stable din siya kasi nakaupo ka. Tapos idiin mo lang mabuti yung likod mo sa likuran. Start light. So ang focus nito is quadriceps. So ito yung pinaka-focus niya. Itong muscles dito. Ayan, palakihin natin yan mga mister para masundan lagi si Junior.
I think isa yung leg muscles yung pinaka na-overlook ng mga ng mga tao sa exercise nila kasi nga ako personally ang hirap niya i-workout, nakakatamad siya gawin. Tapos syempre sa mga lalaki hindi naman siya agad kita. So guilty rin ako dyan before. Pero ang dami po kasing benefits talaga ng leg workout or leg exercise kasi ito yung pinaka gumagalaw na parte ng katawan natin eh. So of course sa mobility, number one, maganda yan. Flexibility ng joints, ng muscles natin. And of course kapag mas, yun nga, sabi ko before, kapag mas malaki talaga yung muscle mass, mas mahaba yung buhay mo. Sabi sa mga studies, mas less yung tendency ng mga mortality, yung mga cardiovascular disease, yung mga ganun. So, mas matagal silang namamatay kapag mas malaki yung muscle mass. And again, yung pinakamalaking muscle group sa legs talaga. So, wag natin kakalimutan yung ating legs. Tsaka para di tayo maging chicken legs. Although ako parang medyo chicken legs nga ako. Yeah. Yan ang mga moments na natutulala ka after ng mahirap na exercise. Okay guys, so last exercise natin for today, walking lunges. Itong lunges, ang ginagawa ko, nagpapa ako. Ang reason, yung sapatos ko kasi maluwag. Pero kung okay naman yung shoes nyo, mas maganda pa rin may sapatos para safe. Baka mabagsakan yung paa nyo. So first, parang naglalakad lang. Right foot forward, go down. Tapos medyo didikit yung left foot sa likod bago kayo umangat. So kabila. Medyo dikit, tapos angat. Tapos medyo naka-lean forward yung upper body. Iwasan nyo yung naka-straight na ganyan kasi masama yun sa spine. Dito naman po sa lunges, pwede nyo rin gawan ng variation yan. Kapag mas malawak yung inyong hakbang, ibig sabihin mas forward yung paa nyo, ang mas tama po niyan sa puwetan, sa glutes, tsaka sa hamstring. Pero kapag mas shorter yung inyong hakbang, ang mas tama po niyan sa rectus or sa quads or sa unahan ng ating thigh. Important din guys na extend nyo mabuti yung legs kapag mag-step forward na kayo, yung parang ginagawa ko kanina, para ma-stretch mabuti yung mga muscles. May dugo. Hindi ko siya naramdaman. Adrenaline eh. Ewan ko saan to sumayad. Baka dito sa mga machine. Hindi ko na malayo. Pag masyadong intense. And syempre, after ng inyong exercise, huwag kakalimutan mag-cool down, mag-stretching na onte, and mag-cardio kung hindi ka pa nagka-cardio. And pinaka-important pa rin yung rest and recovery. Of course, huwag tayo masyado araw-araw nag-gym. Dapat ipahinga natin yung katawan and kumpletuhin yung tulog. I-hit lagi yung daily protein intake. So kung nagustuhan nyo yung video ko tungkol sa aking leg workout, comment down below kung gusto nyo makita yung aking push na workout or yung aking chest workout and yung aking back workout. And comment down below kung ano pa yung gusto nyo malaman tungkol sa fitness world. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Good.